sa ating lahat mga boss at sisimulan ko na yung project ko mga boss na magbuo nitong makina na D4BB mga bossing sa Hyundai Starex. Ngayon mga boss at ang unang hakbang na gagawin natin mga boss na mabuo natin ng isang makina mga boss. Ang pre-linisan natin yung buong makina at saka itong crankshaft mga bossing. Tapos next dyan mga boss ay i-install na natin yung mga bago nating bearing na binili. Ganito kayo mga boss, bago kayo magbuo ng isang makina para malalaman mo yung clearance ng kanyang mga bearing mga bossing. Ang palatandaan nito mga boss, nagsisimula siya sa 0.51 mm to 152 ml mga bossing, millimeter. Okay mga boss, at para makuha natin ang tamang sukat or clearance ng ating mga bagong bearing mga bossing. Ngayon sa sisimulan natin mga boss, plastic gauge ito nang tinatawag na plastic gauge mga boss. Ang laman nito mga bossing, meron siyang maliit na guhit na katulad nito mga bossing. Yan, ito ilalagay natin dito sa crankshaft sa ibabaw niya. Yan, para makuha natin ang kanyang pinaka clearance. Matapos sunod-sunod na yan mga bossing, plastic gauge. Huwag nyong baliktarin mga boss pag kabit nitong bearing kasi katapat dito sa kanyang bearing din sa ilalim ng block. Ito si babaw, yung isa naman ay sa ilalim yung bearing nya. At tingnan nyo lang yung sign mga bossing, dapat makaharap siya sa lunda sa makina mga bossing. Yan. At take note mga boss, huwag nyo munang ikutin tong crankshaft pag nagsukat kayo ng o naglagay kayo ng plastic gauge para hindi siya masira mga bossing. Okay. Ito yung pinaka thrust washer niya. At maglagay na tayo ng mga boss ng dapat mga boss talagang malinis tong crankshaft para hindi natin masukat natin yung tamang clearance mga bossing. Okay. Yan ang tamang paglagay ng plastic gauge. Tapos lagay natin tong bearing. Yan. Sunod na yan hanggang sa maubos lahat tong mga crankshaft bearing na nakapating lagyan. Yan bearing mga bossing dyan. Kaya mga boss, hipitan natin yan ng sa mga boss, mga D4BB ay ang kanyang last na torque mga bossing ay hanggang 63 foot-pounds. Nagsisimula siya sa 55 foot-pounds hanggang 63 foot-pounds mga boss. At ngayon mga boss ay itutorque natin siya ng 63 foot-pounds kung nasa standard pa ba yung ating bearing or maganda pa ba ang kanyang clearance mga bossing. Update ko kayo mga boss pag higpitan ko na to para hindi yung mataas yung video natin mga bossing. Okay. 50 foot-pounds na tayo mga boss at ito na yung last torque ko ngayon. Ilalagay ko na to sa 63 foot-pounds at pagkatapos nito mga bossing ay pwede na natin tingnan yung o tanggalin yung mga cap bearing para makita natin yung plastic gauge kung saan ba siya nakatapat mga bossing. Okay, 63 foot-pounds nilagay ko dito sa arrow mga boss yung 0.3, kaya ang bilang nito mga boss ay 63 foot-pounds mga boss. Yan ang tamang paglagay ng torque wrench mga boss pag ganito yung type ng torque wrench yung mga bossing. Okay, at simulan ko na mga boss. Yan, pag pumitik na yan mga boss ay ito na yung pinaka higpit nya. Yan. At natok na lahat mga bossing at ang final torque niya 63 foot-pounds. Ngayon mga boss, hindi natin galawin yung crankshaft. Ang gagawin natin mga boss ay tanggalin natin itong top para makita natin mga boss kung nasaan ba yung sukat ng clearance niya at saka mga bossing. Titingnan ko yung clearance niya ngayon mga bossing kung saan ba siya nakatapat dito. Itong gauge na to. Okay mga boss.
kung pasok pa ba siya sa standard niya mga bossing, 51 hanggang 152. Tayo na ang isang bearing mga bossing. Yan, pakaalwan lang. Yan, tingnan natin mga boss kung saan ba ang kanyang nakatapat ang kanyang gauge. Yan. Yan mga boss, yan ang pinakasukat niya. Yan o. I-ano natin mga boss kung ilan yung sukat niya. Tingnan natin dito kung saan ba siya nakatapat. Nang mabuti. Yan. Nasa standard na siya mga boss. Nasa pinakatap siya o. Yan. Dito sa kulay puti na yan, hindi siya sa 51, medyo maliit siya. Dito tayo sa 76, 076, malaki rin, no? So ibig sabihin mga boss ay nandito siya sa top. Yan, no? Nasa 0.51 mm mga bossing. Ibig sabihin mga boss, maganda ang kanyang clearance. Ngayon mga boss, buksan ko to lahat, itong mga bearing niya, at titingnan ko kung parehas pa sila lahat ng sukat. Okay mga bossing, buksan ko muna. Yun yung mga clearance niya. Simula tayo dito mga boss. Yun o. Nandito siya sa 0.59. Yun. Sa kapila naman, ito pangatlo. Hindi rin sila nagkakalayo mga boss. Nandito siya sa yung sa bearing ito mga bossing, sakto rin dito sa 0.51 mm. At sa number 4 mga bossing, ganun pa rin. Yan. Yan. Ibig sabihin mga boss ay pasok pa siya sa standard ng clearance. Yan o. Ito yung kagandahan mga boss na gagamit tayo ng ng plastic gauge para malalaman natin yung bawat sukat or clearance ng bawat bearing ng binubuo natin makina mga boss. Ang gagawin ko mga boss, paalala lang, dapat malinis tong mga lagayan ng bolt ito para makuha natin yung tamang clearance mga boss. Ngayon mga boss ay tatanggalin ko na tong mga plastic gauge na nilagay natin para ma-final torque na natin siya mga bossing, at dapat ating iikotin pagkatapos itong pag-torque natin sa final mga bossing. Okay, ayan mga bossing, at nalinis ko na mga boss at na-torque ko na siya ng 50 foot-pounds sa kanyang pangalawang torque. Bago natin siya i-final mga boss ng 63 foot-pounds ay subukan muna natin iikotin yung crankshaft mga boss kung malambot ba. Tingnan natin. Dapat naikot natin siya mga boss ng kamay. Ikutin natin yan. Napakalambot. Dapat malambot siya. Tapos ang gilid niya mga boss dapat mayroon siyang play pero kaunti lang. Yun ang kagandahan mga boss ng mga bagong bearing, kasi yung thrust washer ang pinaka-importante nito mga boss. Yan, naikot naman si mga boss. Ngayon mga boss ay i-final torque ko na siya ng 63 foot-pounds. Paalala mga boss, huwag nyong tipirin ng langis dito sa mga bawat bearing niya para hindi magasgas yung crankshaft. Ilagay natin dito yung umiikot na yan, lagay natin sa 0.3. Yan o, 0.3 tapos 60 dito. Kaya ang bilang niyan mga boss ay 63 foot-pounds. Ito na yung final torque niyang D4BB na binuo natin mga bossing. Okay.
Yan mga boss, tapos na tayo sa 63 foot-pounds. Ngayon ay subukan natin iukutin muli kung hindi ba nagbabago ang kanyang ikot o tansin natin mga boss kung humigpit ba ang kanyang pag-ikot natin sa crankshaft mga boss. Subukan natin. Yan mga boss, maganda naman. Ito na yung final torque natin sa D4BB engine na binuo ko mga bossing. Yan, napakaganda yung ikot niya, napakaganda yung play. Wala siyang sablay mga boss, kasi minsan mga boss pag mayroong masikip dito ay pag ikot ko mga ganyan bigla siyang huminto, ibig sabihin mga boss ay masikip ang kanyang bearing. Pero sa ganitong sitwasyon mga boss, pag ikot natin ay talagang freewheeling siya. Yan mga boss, at ang sunod natin gagawin dito mga bossing, tapos na tayo dito sa pagsukat ng bearing ng crankshaft. Ang next natin mga bossing ay yung connecting rod bearing naman mga boss, at update ko kayo mga boss.